Ni sa hinagap, hindi ko naisip na ang isang tawag lang sa telepono ay makapagbabago sa buong buhay ko. Tumunog ang telepono sa kalagitnaan ng isang maalinsangang hapon at sakto namang aabutin ko na sana nang mapansin kong nakabukas pala ang speaker ng cellphone ng anak kong si Ramon. Nabalot ako ng matinding lamig nang marinig ko ang boses niya, kasing lamig ng bakal. Palalabasin ko na sa kumpanya ang matandang iyon. Wala na siyang silbi. Naisip kong baka mali lang ang narinig ko. Ang matandang iyon, ako, ang sarili niyang ama. Ang taong nagtrabaho ng 45 taon para itayo ang kumpanyang siya na ngayon ang namamahala. Ngayon, nabawasan ako sa isang inutil na matanda. Sa kabilang linya, umalingaw-ngaw ang matinis at malakas na tawa ni Carla, ang kanyang asawa. Tama na mahal, ang papa mo nabubuhay pa sa nakaraang siglo. Kung hindi mo gagawin yan, mamamatay ang kumpanya kasama niya. Tandang-tanda ko pa ang bawat salita, bawat nota ng malupit na tawanan na iyon. Tila nagyelo ang silid sa kabila ng nakakapasong sikat ng araw na pumapasok sa bintana. Nanatili akong walang kibo. Ang telepono ay nakadikit pa rin sa aking tenga. Nakikinig kung paano nila pinaplano ang pagtanggal sa akin sa obra na itinayo ko gamit ang sarili kong dugo at pawis. Nagpatuloy si Ramon sa tono ng isang nakikipagnegosasyon. Sasabihin nating magretiro na siya para rin sa kalusugan niya. Hindi na niya kailangang malaman ang mga pagbabago. Nang marinig ko iyon, may kirot akong naramdaman sa puso. Nakalimutan ng anak ko na bago ako naging boss, ako ang ama na nagdadala sa kanya sa balikat, na nagpupuyat para lang may makain siya at may sapatos na mapapasukan. Hindi ko maalala kung gaano katagal ako nanatiling nakaupo pagkatapos ng tawag. Alam ko lang na ang tiktak ng orasan sa dingding ang nagtatakda ng oras para sa pagtatapos ng aking mga araw sa kumpanyang iyon. Ang opisina ko na itinuring kong tahanan ay biglang naging dayuhan. Sa dingding, ang mga litrato ng pamilya ay tila bigat ng bato. Sa isa, nakangiti ang maliit na si Ramon na may bunging ngipin, nakaupo sa balikat ko. Sa isa pa, noong kasal niya, niyakap kaming dalawa ng asawa kong si Esther. Ang kanyang tingin ay kasing init ng isang pagpapala. Ngayon, ang dalawang taong pinakamamahal ko sa buhay ay wala na. Ang isa, pumanaw na. Ang isa, dahan-dahang nawawala sa aking puso. Tumayo ako at dahan-dahang naglakad papunta sa aking desk. Ang desk na yun ang saksi sa napakaraming gabi ng pagpupuyat sa pagkuwenta at sa pagpirma ng bawat kontrata gamit ang mga kamay kong gasgas at kalyo. Hinimas ko ang malamig at makinis na ibabaw ng kahoy at naalala ko ang mga unang araw nang ang kumpanya ay isa lang maliit na pagawaan, puno ng alikabok at amoy pintura. Nagsimula ako sa 50 piso, 50 amdara sa bulsa at isang pangarap na akala ko'y itinayo ko para sa anak ko. Ngayon, ang pangarap na iyon ay pinipresyuhan niya na. Nagsalin ako ng alak sa baso at ininom agad. Wala akong ibang lasa na naramdaman kundi pait. Sa isip ko, tanging ang boses lang ni Esther ang umalingaw-ngaw, tila bumubulong sa aking tenga. Mahal, huwag mong hayaang tapak-tapakan nila ang kabutihan mo. Tiningnan ko ang litrato niya at bahagyang tumango. Hindi ko hahayaang gawin nila akong multo sa sarili kong buhay. Pero hindi rin ako sisigaw o iiyak. Tinuruan ko ang anak ko na sa negosyo, ang pinakamatalino ay ang marunong manahimik sa tamang oras. Sa pagkakataong ito, muli ko siyang tuturuan ng aral na iyon, pero sa paraan ng isang ama. Tandang-tanda ko pa tila kahapon lang, ang araw na nagdesisyon akong buksan ang una kong maliit na karpinterya. Ako ay 20 taong gulang pa lang, eksaktong 50 piso, 50 za, ang laman ng bulsa. At isang asawa na nagtitiwala sa akin higit kaninuman sa mundo, si Esther. Sabi niya, Benito, kung magtatrabaho ka ng may puso, susunod ang kahoy sa mga kamay mo. Dinala ko ang mga salitang iyon sa buong buhay ko. Noong una, ang paggawaan ay 4 na sira-sirang pader lang at isang lumang table saw na binili ko sa kapitbahay. Pero sa aming mata, iyon na ang aming kinabukasan. Araw-araw, gumigising ako bago sumikat ang araw, naghahanda ng kape para kay Esther at nagsisimula na sa pagputol, pagliha
at pagbarnis ng bawat tabla. Ang mga kamay ko ay namaga at puno ng kalyo pero hindi ako nagreklamo. Ginawa ko ito hindi dahil sa ambisyon, kundi dahil sa simpleng kagustuhan na ang anak ko na hindi pa isinisilang ay hindi na dumaan sa pinagdaanan ko. Si Esther, na noon ay nagbubuntis kay Ramon at bilog na ang tiyan, ay umuupo sa tabi ko gabi-gabi para tumulong sa pagdikit ng mga etiketa, pagkuwenta, at pag-aayos ng mga ledger. Paminsan-minsan, tumitingin siya at ngumingiti ng may pagmamahal. Ang anak natin, lalaki sa amoy ng kahoy at pawis, pero lalaki rin sa amoy ng pagmamahal, di ba mahal? Nang isilang si Ramon, binuhat ko siya sa gitna ng paggawaan. Ang mga alikabok ng sawdust na lumulutang sa sinag ng araw ay tila libu-libong maliliit na bituin. Hinalikan ko ang noo niya at sumumpa. Gagawin ko ang lahat para magkaroon ka ng mas magandang kinabukasan kaysa sa akin. Ang sumpaang iyon ang sumama sa akin sa mga sumunod na dekada. Nagpuyat ako gabi-gabi, nagbiyahe para mag-deliver ng mga order sa gitna ng gabi at nagbunga ito ng mga sakit sa likod ko dahil sa pagbubuhat. Naisip ko, kung magsasakripisyo lang ako ng kaunti pa, magkakaroon si Ramon ng lahat, magandang edukasyon, dekalidad na damit, at wala siyang poproblemahin. Sa paglipas ng panahon, ang maliit na paggawaan ay naging isang kumpanya. Mula sa pagiging artisan, naging manager ako, at sa huli, naging may-ari. Pero sa kaibuturan ng puso ko, hindi ko kailanman naramdamang ako'y isang boss. Ako lang ay isang matandang karpintero na naniniwala pa rin na ang bawat produkto ay bahagi ng sarili niya. At si Esther, siya pa rin ang tahimik na mga kamay na nasa likod ng entablado, na nag-aayos at nagpapanatili ng init ng lahat. Nang maliit pa si Ramon, madalas siyang tumatakbo sa pagawaan, naglalaro at nagtatanong, "Papa, bakit ang bango ng kahoy?" Natatawa ako at sumasagot, "Dahil buhay yan, anak. May kaluluwa ang kahoy tulad ng tao." Hindi ko naisip na isang araw, makakalimutan ng bata ring iyon ang kaluluwa ng ginawa ng kanyang ama. Ngayon, naiintindihan ko na marahil, masyado ko siyang tinuruan kung paano kumita ng pera, pero nakalimutan kong turuan siyang pahalagahan ang pagsisikap at pagmamahal. Ibinigay ko ang lahat, maliban sa oras ko. Nang magbukas ng mga bagong branch ang kumpanya, halos hindi na ako umuwi. Sa tuwing nagmamakaawa si Esther, "Dito ka lang muna sa bahay kahit isang araw." Gustong magpasyal ni Ramon sa parke kasama ang papa niya. Lagi kong sinasagot, "Sa susunod na lang, mahal, kailangan kong asikasuhin ang kontratang ito." Akala ko kapag naisara ko na ang deal na yon, magkakaroon na ako ng oras para sa anak ko. Pero ang sa susunod na lang na iyon, hinding-hindi na dumating. Sa pagtingin ko sa nakaraan, nakikita ko ang mga taong iyon na maganda at malupit ng sabay. Maganda dahil nagmahal ako ng buong kaluluwa. Malupit dahil ang pagmamahal ding iyon ang bumulag sa akin. Nagtayo ako ng matibay na gusali, pero iniwan kong walang laman ang pinakamahalagang silid. Ang silid kung saan ang isang ama at anak ay maaaring magkasamang umupo para lang sabihin, "Mahal kita at ipinagmamalaki kita." Nang magsimulang kumita ang kumpanya, naisip kong sa wakas ay makakahinga na ako ng maluwag. Pero sa totoo lang, simula pa lang pala iyon ng isa pang paglalakbay. Ang paglalakbay ng isang taong hindi marunong huminto. Araw-araw, ako pa rin ang unang dumarating at huling umaalis sa pagawaan. Tinitingnan ako ng mga mas batang empleyado ng may paghanga at ngumingiti lang ako. Hindi nila naiintindihan na hindi ako nagtatrabaho para purihin, kundi dahil natatakot ako na kapag huminto ako, guguho ang lahat. Lumaki si Ramon sa mga hapunan na walang ama. Pag uwi ko, tulog na siya. Pag alis ko para magtrabaho, nananaginip pa rin siya. Madalas ikwento ni Esther sa akin na sa tuwing may naririnig siyang kalabog sa pinto, tatakbo siya para magtanong, "Umuwi na si Papa?" At nang makita niyang hangin lang pala, babalik siya ng tahimik, yakap-yakap ang luma niyang teddy bear. Masakit sa puso ang marinig iyon, pero inaaliw ko ang sarili ko sa pag-iisip. Maiintindihan niya rin. Kapag nakita niya ang lahat ng ginawa ko para sa kanya,
Magiging proud siya. Nang mag-12 taong gulang si Ramon, naabot ng kumpanya ang una nitong malaking kita. Nangako ako kay Esther na magbabakasyon kami ng ilang araw, pero kinansela ko ang lahat dahil sa isang mahalagang kontrata. Hindi siya nagalit, tiningnan lang niya ako ng malungkot. Nananalo ka sa negosyo, pero natatalo ka sa buhay, mahina niyang sabi. Tumawa ako, sa pag-aakalang nag-e-exaggerate lang siya. Ngayon, sa pag-alala, naniniwala akong ang linyang iyon ay isang propesiya na sadyang binaliwala ko. Naramdaman ko lang ang totoong bigat ng mga salita niya nang magkasakit si Esther. Nagdusa siya sa heart failure at kailangang palaging maospital. Sa tuwing hahawakan niya ang kamay ko, sinasabi niya, "Benito, huminto ka na. Natatakot ako na baka isang araw, mawala sa iyo ang lahat dahil hindi ka marunong huminto." Pero patuloy akong nagbigay ng mga walang kabuluhang pangako. Kailangan ko lang pirmahan itong huling proyekto. Pinirmahan ko, oo, pero pagkatapos ng ilang buwan, nawala na siya sa akin magpakailanman. Tandang-tanda ko pa ang gabi ng libing. Si Ramon, isa ng ganap na lalaki, ay yumakap sa akin at sinabi habang lumuluha, "Pangako, hindi kita iiwan, Papa." At naniwala ako sa kanya. Naniwala ako sa pangako niya. Nakita ko sa mata ng anak ko ang imahe ni Esther, isang matatag na tingin, puno ng pagmamahal. Nagtiwala ako na kahit wala na siya, ang pamilyang ito ay mayroon pa ring Ramon. Mayroon pa ring pagmamahal ng isang ama at anak na maaasahan ko sa pagtanda ko. Pero hindi ko kailanman inisip na ang pagmamahal ding iyon, ang tiwala ring iyon, ang magiging pinakamalaking kahinaan ko. Dahil hindi ako natutong magpahinga. Nang magsimulang mag-asam ang iba sa pag-alis ko, doon ko lang naintindihan ang isang bagay. Tumanda na ako pero hindi pa ako nabuhay ni isang araw para sa sarili ko. Pagkatapos ng libing ni Esther, kakaibang tahimik ang bahay. Araw-araw, naghahanda pa rin ako ng 2 tasa ng kape dahil sa nakasanayan at saka ko lang napapansin na wala nang nakaupo sa harap ko para ngumiti. Ang amoy ng mga puting chrysanthemum sa altar ay humahalo sa amoy ng kahoy ng picture frame na nagpaparamdam na tila pinipigilan ng silid ang hininga nito magpakailanman. Ang mga gabi ay napakatahimik kaya naririnig ko ang bawat tiktak ng orasan. Tila ipinapaalala sa akin na nawala lang sa akin ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ko. Lumipat si Ramon at tumira sa akin ng ilang panahon. Noon, itinuring kong mapalad ako dahil kasama ko pa rin ang anak ko. Tinutulungan niya akong mag-ayos ng mga papel, dinadala niya akong kumain sa labas, at pinag-uusapan namin ang paglago ng kumpanya. "Hindi mo na kailangang mag-alala, Papa. Kaya ko na to," sabi niya na puno ng tiwala. Naramdaman kong umaliwalas ang puso ko sa gitna ng kalungkutan. At least, may pamilya pa ako. Pero unti-unti, ang mga usapan ng ama at anak ay naging bihira, napalitan ng mga saradong pagpupulong sa pagitan ni Ramon at ng asawa niyang si Carla. Si Carla ay isang matalino at tuso na babae, pero lagi siyang nagtataglay ng malamig na bango. Noong nabubuhay pa si Esther, bumulong siya sa akin minsan. "Hindi mahal ng babaeng ayan si Ramon, ang mahal niya ay ang kapangyarihan." Tumawa ako, sa pag-aakalang masyadong nag-aalala si Esther. Ngayon, naintindihan ko na. Sa tuwing titingnan ako ni Carla, ang kanyang mga mata ay tila nagkukuwenta kung ilang porsyento pa ng shares ang kailangan kong isuko sa kanya. Isang gabi, umalis ako sa opisina ko ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Ang ilaw sa sala ay tumama sa pasilyo at narinig ko si Carla na bumulong. "Kung papayag lang ang papa mo na ibenta ang natitirang bahagi niya, makaka-expand na tayo ng internationally. Sabihin mo, maglalakas loob ka bang hilingin yun sa kanya?" Nanahimik sandali si Ramon at saka sumagot, "Hinding-hindi bibitawan yan ni Papa. Pero kung mapapatunayan nating hindi na siya nasa hustong kakayahan." Huminto ako. Nararamdaman na tila isang invisibly na kamao ang sumakal sa aking puso. Hindi ko na narinig ang dulo ng pangungusap. Hindi ko na kailangan. Ang kalahati ay sapat na para maintindihan ko na tama si Esther. Hindi na ako isang minamahal, kundi isang balakid sa kanilang mga plano. Nang gabing iyon, umupo ako ng mag-isa sa beranda at binuksan ang kwaderno
na kadalasang naiiwanan ni Esther ng kalahating nakasulat. Sa gitna ng mga pahina ng resipe sa pagluluto, nakakita ako ng isang nakatuping nota na nakasulat sa kanyang pamilyar na sulat kamay. Mahal, kung balang araw ay wala na ako sa tabi mo, tandaan mo na ang bahay na ito ay mananatiling buhay hanggat may pagmamahal sa loob nito. Huwag mong hayaang patayin ka ng mga numero at patayin ang anak natin. Binasa ko ang linyang iyon ng paulit-ulit at bawat beses nararamdaman ko ang mas malaking buhol sa lalamunan ko. Akala ko, kilala ko ang asawa ko, pero lumabas na hindi pala. Nakita na niya ang lahat, ang kalungkutan ko at ang kasakiman na lalago sa anak namin kung patuloy kong gagamitin ang material na bagay para ipakita ang pagmamahal. Kinabukasan maaga akong gumising, naghanda ng tasa ng kape at naglagay ng isa pa sa tabi ng litrato ni Esther. Nakikita mo? Bulong ko. Tinatahak ng bata ang landas na kinatatakutan nating dalawa, pero sa pagkakataong ito, hindi ako mananahimik. Sumilay ang sinag ng araw sa bintana at tumama sa litrato niya. Sa pagtingin ko sa kanyang ngiti, tila narinig ko ang kanyang mainit at pamilyar na boses. Oras na para mabuhay ka para sa sarili mo, Benito. Mula noong araw na yon, nagsimula akong mas magbigay pansin sa kilos ni Ramon at Carla. Dati, sa tuwing papasok ako sa meeting room, lahat ay tatayo para batiin ako at ipapakilala ako ni Ramon nang may pagmamalaki. Ito ang papa ko, ang founder. Pero nitong huli, sa tuwing bubuksan ko ang pinto, biglang tumitigil ang mga usapan at ang mga tingin ay napupuno ng mabilis na pagkabalisa. Tumangulang si Ramon nang may pilit ng ngiti at nagpatuloy sa kanyang presentasyon nang hindi man lang ako iniimbitahang umupo. Napansin ko na hindi ito coincidence. Sadyang ginagawa nila ito, isang paraan para dahan-dahan akong itabi. Iba si Carla. Lagi siyang magalang. Tama. Pero kasing lamig ng bakal. Ginoong Reyes, kumusta po kayo ngayon? Tanong niya. Tila ako ay isang business partner at hindi ang kanyang biyenan. Sa tuwing naririnig ko siya, nararamdaman kong lumiliit ang puso ko. Ayaw kong maniwala na nagpapamanipula ang anak ko sa babaeng iyon. Pero lahat ng senyales ay patungo sa direksyong iyon. Isang araw dumaan ako sa meeting room at nakita ko si Ramon na nagpipresenta ng restructuring plan ng kumpanya. Sa screen, nabasa ko ang mga salitang bagong estratehikong direksyon. Sa ibaba ng mga notes, nakita kong nakasulat, i-optimize ang pamumuno at tiyakin ang paglipat ng henerasyon. Bawat salita ay tila isang saksak sa aking kaluluwa. Paglipat ng henerasyon. Balak nila akong palitan ng publiko at legal. Naghihintay lang sila na pirmahan ko ang dokumentong iyon sa ngalan ng kabutihan ng lahat. Tumayo ako sa pinto ng ilang minuto. Pinapanood ang anak ko na nagsasalita ng may passion sa harap ng mga batang shareholder. Pinangarap kong makita ang eksenang ito. Ang anak ko, kumpiyansa sa sarili, nagdadala sa kumpanya pasulong. Pero ang pagmamalaki noong una ay nawala. Nag-iwan ng malalim na pakiramdam ng kawalan. Hindi ko na siya nakikita bilang ang batang nangongolekta ng sawdust para tulungan ang ama niya, kundi bilang isang lalaki na may matinding uhaw sa kapangyarihan. Kaya nakalimutan na niya ang pinagmulan ng sarili niyang tagumpay. Nang matapos ang meeting, nakita ako ni Ramon. Isang kislap ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang tingin. Pero agad siyang bumalik sa kanyang sarili. Maaga ka, Papa, sabi niya. Sinusubukang panatilihing magaan ang tono. Tumango ako at dahan-dahang sumagot. Oo, gusto kong marinig kung saan patungo ang kumpanya ng anak ko. Pilit nang umiti si Ramon, iniiwas ang tingin. Nagsasaalang-alang lang kami ng ilang maliliit na pagbabago para umangkop sa bagong panahon. Hindi ako sumagot, tinitigan ko lang siya ng matagal. Sa pagitan naming dalawa, lumaki ang isang di nakikitang distansiya, hindi na bilang ama at anak, kundi bilang dalawang estrangherong kasamahan sa trabaho na nag-uusap tungkol sa negosyo. Pagdating ng hapon, bumalik ako sa opisina ko. Sa ibabaw ng desk, patuloy na gumagana ang lumang orasan na regalo sa akin ni Esther. Ang tiktak nito ay mabigat na umaalingaw-ngaw. Tumingin ako sa labas ng salamin at nakita ko sina Ramon at Carla na tumatawid sa courtyard. Nag-uusap at tumatawa. Ang mga ngiti nila ay nakakasilaw,
Pero may nakita akong banyagang bagay sa mga iyon. Isang bagay na kasing lamig ng kislap ng bakal. Bumuntong hininga ako, binuksan ang isang drawer at kinuha ang isang lumang kwaderno. Mabilis akong nagsulat ng ilang linya. Anak, dati, inakala kong ang pinakamasamang mangyayari sa akin ay ang makita kong guguho ang pinaghirapan ko sa buong buhay ko. Pero hindi. Ang pinakamasama ay ang makita ang sarili mong anak na naging estranghero. Hindi kita sinisisi pero masakit, Ramon, sobrang sakit. Isinara ko ang kwaderno at ibinalik sa ilalim ng drawer. Sa labas, ang maputlang liwanag ng paglubog ng araw ay kumalat sa mga dingding ng opisina. Napagtanto ko na ang naglalaho hindi lang ang liwanag ng araw, kundi pati na rin ang pananampalataya ng isang ama sa anak na minsan inakala niyang ipagpapatuloy ang kanyang pamana ng may pagmamahal at hindi ng ambisyon. Nang umagang iyon, habang nagre-repaso ako ng mga lumang kontrata, tumunog ang telepono. Lumabas sa screen ang pangalan ni Gino Sanchez, ang kaibigan ko sa loob ng mahigit 20 taon at ang chief accountant ng kumpanya. Ang boses niya ay malalim at may pag-aalinlangan. Benito, kailangan kitang makita agad. May hindi tama. Agad kaming nagkita sa maliit na coffee shop sa tapat ng kumpanya, ang lugar kung saan kami madalas magkita kapag gusto naming tumakas sa opisina. Dumating si Gino ng ilang minuto ang huli. Ang mukha niya ay tensyonado, malayo sa karaniwan niyang kalmado. Inilapag niya ang kape niya sa mesa at bumaba ang boses. Si Ramon, ang anak mo, tinatanong ako tungkol sa legal na istruktura ng kumpanya. Gusto niyang malaman kung paano muling ipamahagi ang mga shares nang hindi na kailangan ang pahintulot mo. Naparalisa ako nang wala akong pahintulot. Dahan-dahang tumango si Gino. Noong una, akala ko simpleng kuryosidad lang, pero pagkatapos, nagdala siya ng isang batang abogado. Tinanong nila ng detalyado ang tungkol sa shares, mga power of attorney, at kahit na ang posibilidad na patunayan ang kawalan mo ng kakayahang mamuno. Benito, sa tingin ko, kailangan mong mag-ingat. Nanatili akong tahimik habang lumalamig ang kape sa harap ko. Ang narinig ko ay tila isang kutsilyo na lalo pang bumabaon sa loob ko. Sinubukan kong panatilihing matatag ang boses ko. Sigurado ka, Gino? Baka naghahanda lang siya para sa kinabukasan. Tiningnan ako ni Gino ng direkta sa mata nang may pagiging tapat na masakit. Gusto kong paniwalaan yan. Pero alam nating dalawa na hindi na si Ramon ang batang dati. Ang tingin niya sa akin habang nag-uusap kami ay tingin ng isang nagkukwenta. Hindi tingin ng isang anak na nag-aalala para sa kanyang ama. Nanahimik kami sandali. Ang ingay ng trapiko sa kalsada ay humalo sa paghuni ng hangin laban sa salamin. Sa huli, idinagdag ni Gino, Benito, lagi kang nagtitiwala sa tao, lalo na sa anak mo. Pero huwag mong kalimutan. Ang kumpanyang ito ang buong buhay mo. Kung hindi mo po protektahan yan, gagawin yan ng iba na isa lang paninda, isang bagay na binibili at ibinebenta tulad ng iba. Ang mga salita niya ay nagpaalala sa akin ng isang linyang sinabi ni Esther sa akin, maraming taon na ang nakalipas. Sobrang mahal mo ang trabaho mo na kung may humawak niyan, mararamdaman mo na tinitingnan nila ang sarili mong puso. Noon, sinabi niya iyon para payuhan ako na matuto akong bumitaw. Ngayon, ang linyang iyon ay umalingaw-ngaw bilang ibang babala. Kung hindi ako mag-iingat, ang unang taong saksak sa pusong iyon ay magdadala ng apelyidong Reyes. Pagkaalis ni Gino, naiwan akong mag-isa. Nagsimulang umulan ng pino at ang mga patak ay bumuo ng mga marka sa mesa, tila mga peklat ng alaala. Naalala ko ang unang beses na tinuruan ko si Ramon na pumirma ng isang maliit na kontrata. Siya ay 25 taong gulang pa lang at nanginginig ang kamay niya sa pagkakahawak sa bulpen. Inilagay ko ang kamay ko sa balikat niya at sinabi, sa negosyo, maaari kang mawala ng pera, pero huwag mong mawawala ang iyong dignidad. Ngayon sa pag-alala, ang linyang iyon ay tila isang paalala para sa sarili ko, na ang dignidad, kapag ipinagkanulo, ay hindi mabibili sa anumang halaga. Nagdesisyon akong huwag harapin si Ramon agad. Kailangan kong malaman pa. Kailangan kong maghanda.
Kung gusto niya talagang kunin ang pamana ng kanyang ama, hindi niya ito magagawa nang hindi natututo ng isang aral. Pero hindi tulad ng ibang beses, sa pagkakataong ito, hindi ko siya haharapin ng may galit. Gagawin ko ito nang may dahilan, nang may katahimikan na minsang tinawag ni Esther na sandata ng isang sugatang ama. Tumingin ako sa bintana. Ang mga patak ng ulan ay nagre-reflect sa aking imahe sa salamin. Isang matandang lalaking 71 taong gulang, puting-puti na ang buhok at may pagod na tingin, pero hindi kailanman talunan. Bumulong ako sa sarili. Ramon, lumalakad ka sa landas na mas delikado kaysa sa iniisip mo, at sa pagkakataong ito, hahayaan kitang tuklasin mo sa sarili mo kung ano ang ibig sabihin ng mawala ang lahat. Nang gabing iyon, bumalik ako sa kumpanya ng nakaalis na ang lahat. Ang ilaw ng neon ay nag-reflect sa malamig na sahig, nagpo-project ng manipis kong anino hanggang sa dulo ng pasilyo. Ang opisina ay napakatahimik, kaya naririnig ang pagbagsak ng ballpen sa desk. Umupo ako sa pamilyar kong swivel chair sa harap ng mga filing cabinet na 45 taon kong iningatan tila mga kayamanan. Binuksan ko ang ilalim na drawer kung saan ko inilagay ang pinakamahahalagang dokumento, ang mga titulo, kontrata, shares at minutes ng mga meeting. Ang bawat papel ay naglalaman ng bahagi ng buhay ko, pawis, luha, at pati na rin ang mga pangarap na minsan kong inasam para kay Ramon. Inulit kong tingnan ang bawat folder, bawat pirma, bawat clause, tila muling sinusuri ang sarili kong kabataan. Lumabas na pagmamay-ari ko pa rin ang 85% ng shares ng kumpanya. Si Ramon ay may 15% lang. Ang bahagi na ibinigay ko sa kanya bilang regalo baang taon na ang nakalipas, nang inakala kong iyon ang pinakamahusay na paraan para ipakita ang tiwala ng isang ama. Regalo to para matuto kang mamuno, sabi ko sa kanya. Ngumiti siya ng maliwanag, niyakap ako at sinabi, "Gagawin kitang proud, Papa." Ang linyang iyon ay umalingaw-ngaw ngayon sa ulo ko, tila isang malupit na kabalintunaan. Habang tumatawa ako, sinabi ko, "Ingatan mo yan. Para sa kinabukasan, mayroong bagay na magpapaalala sa ama at anak na ang pagmamahal ay maaari ring lumikha ng yaman." Bahagya akong ngumiti, pero mabilis na nawala ang ngiti. Ngayon, ayaw nang alalahanin ni Ramon ang mga simula na iyon. Para sa kanya, ang kumpanya ay isa lang asset, hindi ang kaluluwa ng isang pamilya. Marahil ang kasalanan ay hindi lang sa kanya, kundi sa akin din dahil tinuruan ko siyang magtagumpay. Pero nakalimutan kong turuan siyang maging mapagpasalamat. Nagsalin ako ng alak, sumipsip ng kaunti, at binuksan ang isa pang folder, ang mga sulat na ipinadala ni Esther sa akin noong nasa business trip ako. Isa sa mga iyon, mula 1995, na may malambot at pino niyang sulat kamay, ay nagsasabing, "Mahal, alam kong nagtatrabaho ka para magkaroon tayo ng kinabukasan, pero ang kinabukasan ay hindi laging nasa unahan. Minsan, nasa tabi mo lang at hindi mo nakikita." Tinupi ko ang sulat at isinilid sa bulsa ng aking polo shirt. Ang bawat salita ni Esther ay tila karayom na tumatahi sa kawalan ng aking dibdib. Isang sakit na nagpapagaan din ng sabay. Ang orasan ay tumama sa 2:00. Binuksan ko ang computer, nag-access sa mga electronic record at sinuri ang lahat ng title deed. Malinaw ang lahat. Ako lang ang taong may kapangyarihan na gumawa ng huling desisyon. Sa pag-iisip nito, bumuntong hininga ako. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit sabik na sabik si Ramon na ituloy ang generational transition na yon. Sa kanyang mata, ako ang harang na nakahadlang sa pagitan niya at ng ganap na kapangyarihan. Ang ilaw ay kumurap-kurap. Isinara ko ang mga mata ko sandali at narinig ko ang ulan na bumabagsak sa labas. Naalala ko ang mga salita ni Gino, ni Esther at ang lahat ng senyales na matagal ko nang sinubukang balewalain. Marahil, dumating na ang oras para huminto sa pagiging isang mapagbigay na ama at maging muli ang isang lalaki na marunong magprotekta sa sarili. Isinilid ko ang mga dokumento, isinara ang drawer ng may susi at tumayo para pagmasdan ang silid. Dito nagsimula ang lahat ng pangarap ko.
Ngayon marahil, ito rin ang lugar kung saan isasara ko ang isang kabanata ng buhay ko para magbukas ng bago. Isa kung saan ang pagmamahal ay hindi natitingnan bilang isang kahinaan. Kinabukasan, nagising ako ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Hindi pa tuluyang sumisikat ang araw. Ang hamog ay nakabalot pa rin sa salamin ng bintana at ang bahay ay napakatahimik kaya naririnig ko ang tiktak ng orasan. Naghanda ako ng kape, isang nakasanayan na hindi ko kailanman maiwanan, at umupo ako para tingnan ang litrato ni Esther sa mesa. Mahal, bulong ko. Sa tingin ko, dumating na ang oras para gawin ang isang bagay na hindi ko kailanman inakalang gagawin ko. Hindi siya sumagot, pero ang kanyang malambing na ngiti sa litrato ay nagbigay sa akin ng lakas na kailangan ko. Kinuha ko ang telepono at dinayal ang numero ni Atayan Carding Lopez, ang abogado ko at ang nag-iisang mapagkakatiwalaan kong kaibigan na natitira sa akin. Kilala namin ang isa't isa mula pa noong 1995 nang ang kumpanya ko ay mayroon palang ilang empleyado at si Atayan Carding ay isang batang abogado pa lang. Naging kasama ko siya sa bawat mahalagang kontrata at alam niya ang mga legal na detalye ng negosyong ito nang mas mahusay kaysa kaninuman. Nang tumunog ang boses niya sa kabilang linya, malalim at pamilyar, naramdaman ko na tila kumapit ako sa isang lubid na humila sa akin palabas ng bangin. Benito, anong sorpresa ang aga mo? Tanong niya na may tunong masaya at nag-aalala. Hindi ako sumagot agad. Huminga ako ng malalim at ikinuwento ang lahat. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa tawag na narinig ko, ang mga salita ni Gino, ang mga plano ni Ramon na kunin ang kontrol, at ang pagtatangka niya na patunayan na wala na akong kakayahan. Sa kabilang linya, nanahimik si Atayan Carding. Paminsan-minsan, humihingi siya ng ilang detalye, mga petsa, pangalan, at anumang dokumento na pinirmahan ko sa mga nakaraang taon. Nang matapos ako, bumuntong hininga siya. Benito, alam kong mangyayari ito maaga o huli, pero hindi sa ganitong paraan. Sobrang nagbago ang anak mo. Baka kasalanan ko, Carding, mahina kong sagot. Tinuruan ko siyang mag-manage, manalo sa negosasyon, pero nakalimutan kong turuan siyang maging tapat. Hindi niya ako inistorbo. Hindi na ito tanong ng moralidad, kundi ng estratehiya. Kung talagang sinusubukan ni Ramon na patunayan ang kawalan mo ng kakayahan, kailangan mong kumilos muna. Maghahanda tayo ng isang, mas matindi? Tanong ko. Kahit na iniisip ko na ang sagot. Ibenta ang kumpanya, Benito. Ibenta mo na ang lahat bago nila kunin sa iyo para ikaw ang manguna, hindi ang biktima. Nanahimik ako. Ang ideya ay masakit at nakakalayan ang sabay. Tiningnan ko ang paligid ko, ang bawat sulok ng opisina ko. Lahat ng ito ay konektado sa mga alaala ni Esther, ng aking kabataan, ng paniniwala na ipagpapatuloy ni Ramon ang aking pamana ng may puso at hindi ng may panlilinlang. Ang pagbenta sa kumpanya ay tila pag-alis ng isang bahagi ng aking kaluluwa. Pero pagkatapos, naalala ko ang tawa ni Carla, ang malamig na boses ni Ramon sa telepono. Wala nang silbi ang matandang yon. Kung tiningnan nila akong parang lumang paninda, ako ang magtatakda ng huling presyo. May 48 oras ka para pag-isipan yan, nagpatuloy si Atayan Carding ng may matatag na boses. Kung magdesisyon ka, aayusin ko ang lahat ng papeles. Pero tandaan mo, kapag pumirma ka na, wala nang balikan. Bahagya akong tumango, kahit hindi niya ako nakikita. Salamat, Carding. Sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang iba ang magdesisyon para sa akin. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, nanatili akong walang kibo. Sa mahabang panahon, ang unang liwanag ng araw ay pumasok sa siwang ng pinto, tumama sa litrato ni Esther. Tila narinig ko ang boses niya na bumubulong. Kung hindi nila alam pahalagahan, turuan mo sila ng aral ng may kapanatagan. Sumipsip ako sa malamig na kape. Ang tingin ko ay nakatuon sa mga kalsada na nagsisimula ng mapuno ng buhay. Sa loob ko, isang plano ang nagsisimulang mabuo. Hindi para manalo, kundi para mapanatili ang tanging natitira sa akin, ang dangal at mga alaala ng isang ama. Nang hapong iyon, nagmaneho ako ng walang direksyon. Ang kalsada na patungo sa sentro ng syudad
ay punong-puno ng tao pero wala akong patutunguhan. Nang hindi ko namamalayan, lumiko ako sa isang maliit na kalsada na patungo sa lumang parke. Ang parehong lugar na dinadala ko kay Ramon noong 5 taong gulang pa lang siya. Ipinahinto ko ang kotse at nanahimik. Pinapanood sa bintana kung paano nagpo-project ang mga puno ng almendras ng parehong anino na nagpro-project noon. 30 taon na ang nakakaraan. Ang tanging pagkakaiba ay ang bata na noon ay tumatakbo sa damuhan, hawak ang kamay ko, ay naging ang lalaki na nagpasira sa puso ko. Umupo ako sa isang lumang bangko na gawa sa bato, nararamdaman ang lamig ng semento sa aking polo shirt. Sa harap ko, isang grupo ng mga bata ang naglalaro ng soccer, sumisigaw ng may saya. Isang batang ama ang tumatakbo sa likod ng anak niya, tumatawa at sinasabing, "Ingat, baka ka matumba." Ang simpleng eksenang iyon ay nagpabigat sa dibdib ko. Ako rin ay naging ang amang iyon, puno ng sigasig at pagmamalaki. Kumbinsido na ang pagmamahal at responsibilidad ay poprotekta sa pamilya ko magpakailanman. Nagsalita akong mag-isa ng mahina. "Ramon, ikaw ang batang yan. Minsan, inakala mong ang pag-aalaga sa iyong mga magulang ang pinakasagradong bagay. Kailan mo nakalimutan yon?" Wala akong natanggap na sagot, tanging ang bulong lang ng mga dahon, tila sinusubukan akong aliwin ng parke. Kinuha ko sa bulsa ko ang maliit na nota ni Esther. Ang dala-dala ko mula nang buksan ko ang filing cabinet. Ang kanyang malambot na sulat kamay ay nagsasabing, "Benito, kung balang araw ay naliligaw ang anak natin, huwag mo siyang hanapin ng may paninisi. Hayaan mo siyang mawala ng sapat para maintindihan niya sa sarili niya kung ano ang kanyang tahanan." Tumingin ako sa kulay abong langit. Marahil nakita na rin ni Esther ito. Marahil naintindihan niya na kailangan kong matutong mawala para makapagmahal ulit, hindi nang may bulag na pananampalataya, kundi nang may kapanatagan ng taong nakatagal na sa lahat. Isang bata ang tumakbo at ang bola niya ay gumulong sa aking paanan. Yumuko ako para pulutin yun at ibinalik sa kanya ng may ngiti. "Salamat po, Lolo," sabi niya ng may inosenteng boses. Sinundan ko siya ng tingin at bigla kong napagtanto nang ngumiti ako ng totoo sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Nang magsimulang magtago ang araw sa likod ng mga puno, tumayo ako. Naramdaman ko ang kawalan sa loob ko, pero hindi na ito desperasyon, kundi ang katahimikan ng taong alam na ang isang kabanata ng buhay niya ay malapit ng matapos. Nagtungo ako pabalik sa kumpanya, iniisip ang mga salita ni Atayan Carding. "May 48 oras ka para magdesisyon." At sa sandaling iyon, alam kong may sagot na ako. Hindi para manalo, kundi para pangalagaan ang tanging natitira sa akin. Ang karangalan at ang mga alaala ng isang ama. Nang gabing iyon, pagdating ko sa bahay, tumunog ang telepono ko. Lumabas sa screen ang pangalan ni Sofia. Sa pagkakita ko pa lang, naramdaman kong may kapayapaan na sumasakop sa akin. Ang boses niya ay tumunog sa kabilang linya, malinaw at puno ng pag-aalala. "Lolo, ayos ka lang ba? Mukha kang malungkot nitong huli." Ngumiti ako ng bahagya, sinusubukang panatilihing kalmado ang boses ko. "Wala yun, anak. Medyo pagod lang ang lolo." "Nagsisinungaling ka," agad niyang putol. "Nararamdaman ko sa boses mo na higit pa yan sa kalungkutan. Sa bahay, hindi tumitigil ang papa at mama sa pagbubulungan at sa tuwing papasok ako sa silid, tumatahimik sila." Nanahimik ako. Ang apo kong ito, mula pa noong bata, ay matalas na tila hangin. "May narinig ka ba, Sofia?" Mahina kong tanong. Nag-alinlangan siya ng ilang segundo at saka umamin. "Narinig kong sinabi ni Papa na naliligaw ka na raw at kailangan na ng kumpanya ng mas bata. Sabi ni Mama, oras na raw para magretiro ka, para makapagpahinga. Pero Lolo, hindi ako naniniwala sa kanila. Nakikita kitang malinaw ang isip, malungkot ka lang." Nanginginig ang boses niya. At naramdaman kong napuno ng luha ang aking mga mata. Hindi ko kailanman naisip na sa gitna ng bahay na puno ng kwenta, may natitira palang pusong ganito kadalisay. "Salamat, Sofia," dahan-dahan kong sabi. May mga bagay na ginagawa ang mga matatanda na hindi kailangang intindihin agad ng mga bata.
pero masaya akong malaman na nagtitiwala ka pa rin sa akin. Hindi po, sagot niya agad. Hindi lang ako nagtitiwala, alam ko. Nakita ko kayo sa opisina ninyo na nakikipag-usap sa tao. Nakikinig ka, hindi ka kailanman sumisigaw. Si Papa, sa kabilang banda, ay marunong lang magbigay ng utos. Iba ka, Lolo. Ngumiti ako, pero ang ngiti ko ay humalo sa luha. Anak, hindi masamang tao ang Papa mo. Nakalimutan lang niya ang pinakamahalagang bagay. At ano po yun? Na ang tagumpay na walang pagmamahal ay walang kabuluhan. Sa kabilang linya, naghari ang katahimikan. Pagkatapos, bumuntong hininga si Sofia. Lolo, kung ako si Papa, hinding-hindi kita sasaktan. Pangako po. Mahina akong tumawa. Sapat na ang sabihin mo yan. Tandaan mo lang ang isang bagay. Ang mga matatanda ay maaaring mawalan ng lahat, pero hinding-hindi nila dapat mawala ang kanilang kabutihan. Nag-usap pa kami ng ilang sandali tungkol sa eskwela at tungkol sa papi na inampun niya. Narinig ko ang tawa niya at napagtanto kong eksaktong katulad ng tawa ni Esther. Dalisay, mainit at walang bahid ng pagkukuwenta. Nang ibaba namin ang telepono, nanatili akong nakatingin sa screen ng telepono. Nararamdaman na tila nakatanggap ako ng balsam para sa kaluluwa. Tumayo ako at lumabas sa beranda. Ang kalangitan sa gabi ay tumakip sa syudad ng may kulay indigo at ang mga kumikislap na ilaw ay tila di mabilang na alaala. Tumingin ako sa itaas at bumulong. Nakikita mo, Esther? Sa dugo natin, mayroon pa ring pusong marunong magmahal ng totoo. Mahinang humihip ang hangin sa bintana, isang haplos na naramdaman kong tila ang kanyang malambing na sagot. Umupo ako sa upuan na kahoy, binuksan ang kwaderno kong balat at sumulat. Tinawagan ako ni Sofia ngayon. Siya ay isang maliit na ilaw sa mundong nilamon ng dilim ng kasakiman. Salamat sa kanya, naalala ko na hindi pa nawawala ang lahat. Kung may maituturo pa ako, ito ay magiging aral para sa kanya, na ang tapat na pagmamahal ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang kontrata. Isinara ko ang kwaderno at tumingala sa gusali ng kumpanya, kung saan ang mga ilaw ay nakabukas pa rin sa gabi. Alam kong nasa loob sina Ramon at Carla, nagpaplano ng susunod nilang hakbang, pero may malinaw na bagay sa puso ko. Maaari nilang kunin ang kumpanya, pero hinding-hindi nila maaagaw sa akin ang pananampalataya at integridad na ipinamana ko sa susunod na henerasyon. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang mahinang tiktak ng orasan sa madilim na silid ay nagpaalala sa akin na ang bawat segundong lumipas ay naglalapit sa akin sa desisyon na iminungkahi ni Attire Carding, 48 oras, para pumili. Tumayo ako, nagsuot ng robe at lumabas sa beranda. Ang syudad sa gabi ay nagniningning, pero kakaiba ang pakiramdam. Sa lahat ng taong ito, hindi ko kailanman nasilayan ang syudad sa mata ng isang taong walang alalahanin. Lagi ko itong tinitingnan mula sa bintana ng opisina ko, tila ang bantay ng kastilyo na ako mismo ang nagtayo. Natatakot na baka may kumuha nito sa akin. Pero ngayon, wala na akong takot, kalungkutan na lang. Ginugol ko ang buong buhay ko sa pagprotekta ng mga bagay at ngayon, ang mga bagay ring iyon ang naging mga kadena ko. Ang ilaw ng isang street lamp ay tumama sa litrato, nagre-reflect sa kanyang malambing na ngiti. Sa isang iglap, tila narinig ko ang kanyang pamilyar na boses. Kailangan mo lang kumapit sa iyong dignidad, Benito. Ang lahat ng iba ay maaayos. Pumasok akong muli sa bahay, binuksan ang isang lumang aparador at kinuha ang folder na ipinadala sa akin ni Attire Carding ng hapong iyon. Ang dosye ng pagbenta ng kumpanya, ang mga clause, ang mga power of attorney at pati na ang draft ng isang sulat na iiwan ko kay Ramon. Inilagay ko ang lahat sa mesa ng may nanginginig na mga kamay. Binasa ko ang bawat linya, nararamdaman na tila binabasa ko ang sarili kong testamento. Ang bawat salita ay malamig, legal, walang espasyo para sa emosyon, pero ang bawat isa ay may daladalang lumang sugat. Sa tabi ng folder, inilagay ko ang kwaderno ni Esther. Binasa ko ulit ang huling pahina na sinulat niya. Mahal, kung balang araw ay maramdaman mong nag-iisa ka sa gitna ng sarili mong mga tagumpay,
Tandaan mo na ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa loob ng mga pader ng isang kumpanya, kundi sa mga taong nagmamahal pa rin sa iyo ng totoo. Isinara ko ang kwaderno at huminga ng malalim. Marahil ay hindi na ako muling magpuputol ng kahoy, pero at least mananatili akong ang lalaki na nagtayo ng isang bagay gamit ang sarili niyang mga kamay. Eksaktong hating gabi, umupo ako sa desk, binuksan ang lamp at nagsimulang magsulat. Ramon, anak ko, bukas baka magalit ka. Baka kamuhian mo ako. Pero balang araw, kapag nagkaroon ka na ng sarili mong mga anak, maiintindihan mo. May mga bagay na hindi ginagawa ng isang ama para maghigante, kundi para muling ituro ang aral na nakalimutan mo. Nang matapos ako, tumingala ako. Sa labas, nagsimulang umulan ng pino. Ang tunog ng mga patak sa bubong ay tuloy-tuloy at mahina. Tila ang tahimik na tibok ng pusong nakaligtas na sa kalahating buhay ng mga unos. Alam kong hindi magiging madali ang susunod na araw. Alam kong magkakaroon ng luha, galit at maging ng isang hindi na maaayos na pagkalagot. Pero alam ko rin ang isang bagay. Pagkatapos ng unos, laging sisikat muli ang araw. Pinatay ko ang ilaw, isinilid ang baso ng whiskey at lumingon para bumulong kay Esther. Bukas, tatapusin ko na ang lahat ng ito, pero magsisimula rin ako muli. Hindi para sa kumpanya, kundi para sa sarili ko. At nang pumasok ako sa aking silid, naramdaman ko ng malinaw ang lahat. Ang puso ko, kahit puno ng mga peklat, sa wakas ay nakahanap na ng kapayapaan para maghintay sa pagsikat ng isang bagong buhay. Kinabukasan, nagising ako eksaktong sumisikat ang araw sa bintana. Ang unang liwanag ng araw ay tumama sa dingding nang may kulay ginto at malambot, tila ang kulay ng mga alaala. Isinuot ko ang puting polo shirt na pinili ni Esther para sa ika-20 anibersaryo ng kumpanya. Sa paglipas ng panahon, nawalan ito ng kaunting kaputian, pero nagtataglay pa rin ito ng bahagyang amoy ng sabon na gustong-gusto niya. Ngayon, hindi ko ito isinuot para humanga ang sinuman, kundi para paalalahanan ang sarili ko na ginagawa ko ang tama. Eksaktong 8:00, dumating si Atemir Carding Lopez. May dala siyang makapal na briefcase na puno ng mga dokumento at namamaga ang mga mata dahil nagpuyat siya para ihanda ang lahat ng process. Handa na ang lahat, Benito, sabi niya nang may tahimik pero seryosong boses. Bago ka pumirma, kailangan mong intindihin na simula ngayon, ang kumpanyang ito ay hindi na sa iyo. Walang balikan, hindi na ito mababawi. Bahagya akong tumango, sinusubukang panatilihin ang kalmado. Marami na akong nawala kay Sarian Carding. At least, sa pagkakataong ito, ako ang pumili kung paano mawawala. Tiningnan niya ako ng matagal at pagkatapos ay binuksan niya ang folder. Binasa ko ang bawat clause ng dahan-dahan, ang paglilipat ng karapatan, ang mga assets, ang confidentiality agreement, at pati na ang mga provision sa mga empleyado. Ang bumili ay isang international conglomerate, ang Grupo Soriano, na kinontak mismo ni Ataynor Carding. Sila ay isang mapagkakatiwalaang partner na handang magbayad ng 75 milyong piso, 75,000 mogasan, sa pamamagitan ng immediate transfer sa loob ng 48 oras. Pinirmahan ko ang bawat pahina. Ang bawat stroke ng pluma ay tila isang hiwa. Narinig ko ang scratch ng ballpen sa papel at naramdaman ko ang sakit sa dibdib ko. Tila pumipirma ako sa sarili kong puso. Nang pirmahan ko ang huling pahina, maingat na inayos ni Atayan Carding ang mga dokumento at bumulong. Tapos na. Sumandal ako sa upuan at isinara ang mga mata ko. Isang mahinang simoy ng hangin ang pumasok sa bintana, nagdala ng huni ng mga ibon sa hardin. Naisip ko si Esther. Kung buhay siya, malamang na malungkot siya, pero maiintindihan din niya. Pinili kong palayain ang sarili ko, hindi para maghigante, kundi para tapusin ang kadena ng sakit. Lumingon ako kay Atay Carding at nagtanong, "Sa tingin mo, naging malupit ba ako?" Ngumiti siya ng malungkot. "Malupit kanino, Benito? Sa anak mo o sa sarili mo na nagtiis sa buong buhay mo nang hindi nagtatanggol?" Bahagya akong ngumiti. Marahil, sa aming dalawa. Pero at least, sa pagkakataong ito, ginawa ko ito para sa sarili ko. Isinilid ni Ate Carding ang mga dokumento sa briefcase niya at tumayo.
Sa susunod na 2 araw, kukumpletuhin nila ang transfer. Aabisuhan kita pag handa na ang lahat. Bago siya umalis, inilagay niya ang kamay niya sa balikat ko. Kilala kita sa loob ng 28 taon at ito ang unang beses na nakita kitang ganito kapayapa. Siguradong ipinagmamalaki ka ni Esther. Nasaan man siya? Nang sumara ang pinto, naiwan akong mag-isa. Ang opisina ay napakatahimik, kaya tila tumigil ang buong mundo. Tumingin ako sa paligid. Bawat pader, bawat bagay, lahat ay may tatak ng mga taon na nabuhay ako. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Sa labas, ang araw ay nagniningning sa mga puno ng may nakakasilaw na liwanag. Huminga ako ng malalim, nararamdaman na tila may nagkalas ng buhol sa aking dibdib. Sa unang pagkakataon sa loob ng 45 taon, hindi na ako ang may-ari ng Muebles Fuerte. At kakaiba, hindi ako nakaramdam ng pagkawala. Nakaramdam lang ako ng gaan. Gaan na kaya kong huminga ng malalim ng walang takot sa anuman. Tumingin ako sa langit at ngumiti sa sarili ko. Esther, natupad ko na ang pangako ko. Hindi ko hinayaang tapak-tapakan nila ang pamana natin. Wala na sa akin ang kumpanya, pero nananatili ang kaluluwa nito. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong tunay akong malaya. Nang hapong iyon, umupo ako sa opisina ko para pagmasdan ang parking lot ng kumpanya. Ang gininto ang araw ay nagre-reflect sa salamin ng mga kotse, nagpo-project ng mga silhouette ng mga taong nagtatrabaho sa ibaba. Eksaktong 5:00, pumasok ang pamilyar na itim na BMW ni Ramon sa compound. Agad kong nakilala ang tunog ng makina niya dahil ako mismo ang nagbigay niyan sa kanya noong ika-40 kaarawan niya. Noon sinabi ko, ibinibigay ko sa iyo ang kotseng ito hindi dahil sa halaga nito, kundi sa pag-asang imaneho mo ito ng may puso, hindi ng may ambisyon. Ngayon, ang tunog ng makinang iyon ay umalingaw-ngaw tila isang panunuya. Bumaba si Ramon sa kotse, kasunod si Carla. Ang dalawa ay mukhang masigla, tanned ang balat pagkatapos ng bakasyon sa Cancun. Nag-uusap sila at tumatawa. Walang kamalay-malay na ang mundo nila ay malapit ng gumuho. Pinanood ko sila mula sa pangalawang palapag. Nakikita kung paano humawak si Carla sa braso ni Ramon. Ang kanyang makintab na buhok ay humahangin sa ilalim ng araw ng hapon. Habang mahigpit niyang hawak ang kanyang telepono, ang tingin niya ay puno ng tiwala ng isang naniniwalang sa kanya ang kinabukasan. Hindi ako lumabas para salubungin sila. Gusto kong masaksihan ang eksenang iyon tila isang manonood para itala sa alaala ko ang mga mukha nila bago magbago ang lahat magpakailanman. Nang pumasok sila sa elevator, bumalik ako sa desk ko. Binuksan ang aparador at kinuha ang sobre na naglalaman ng mga kopya ng kontrata ng pagbenta ng kumpanya. Binalaan ako ni Atidian Carding. Darating sila na may planong tanggalin ka at ipapakita mo sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng mawala ang lahat sa isang pangungusap. Bandang 6:00, tumunog ang telepono. Boses ni Ramon, matamis pero artipisyal. Papa, gusto ka sana naming imbitahan ni Carla na mag-dinner bukas. May mahalagang bagay kasi tungkol sa kinabukasan ng kumpanya na sa tingin ko ay ikagagalak mong marinig. Ngumiti ako sa sarili ko at sumagot ng kalmado. Oo naman anak, may balita rin ako na ibabahagi. Magiging di malilimutang gabi yon. Marahil inakala niyang naghihinala na ako sa plano niya dahil nag-alinlangan sandali ang boses niya. Anong balita? Malalaman mo na lang pagdating mo, mahina kong sabi. Ang mga sorpresa ay laging mas interesante, di ba? Ibinaba ko ang telepono at nagsalin ng whiskey. Ang liwanag ng paglubog ng araw ay nag-reflect sa salamin. Nagkulay amber ang likido, maganda at mapait. Sumipsip ako ng kaunti at isinara ang mga mata ko. Naririnig ang boses ni Esther na umalingaw-ngaw sa isang lugar sa isip ko. Benito, minsan ang katahimikan ang pinakamakapangyarihang sagot. Tumango ako ng bahagya, tila nakikipag-usap sa kanya. Tumayo ako at lumabas sa pasilyo. Pinagmamasdan ang mga opisina na unti-unting dumidilim. Sa loob ng maraming taon, ang lugar na ito ang naging buong buhay ko. Naglakad ako sa mga pasilyong ito nang may pagmamalaki, kumbinsido na lumilikha ako ng isang pamana para ipagpatuloy ng anak ko. Pero ang pamanang iyon ay hindi na regalo.
Naging isang pasanin na nagpapalabas ng puwang sa relasyon ng ama at anak araw-araw. Bumaba ang gabi at lumiwanag ang syudad. Isinara ko ang pinto ng opisina ko, lumabas sa courtyard at huminga ng malalim. Ang hangin sa gabi ay nagdala ng amoy ng kahoy mula sa lumang pagawaan, ang pinakapamilyar na amoy sa buhay ko. Tumingin ako sa pangalawang palapag, kung saan tumatawa sina Ramon at Carla sa kanilang opisina. Sa ilalim ng madilaw na ilaw, tila silang dalawang artista na nagre-rehearse ng dialogue ng isang dula na ako na ang sumulat ng katapusan. Bukas, bulong ko. Ang huling beses na mag-uusap tayo bilang ama at anak. Mahigpit kong hinawakan ang susi sa aking kamay at pagkatapos ay binitawan ko iyon ng may gaan na tila iniiwan ko ang 40 mo mahabang taon. At nang sumara ang pinto ng kotse sa likod ko, alam ko nang sigurado, hindi lang ako umaalis sa kumpanya, kundi iniiwan ko na rin ang huling mga ilusyon tungkol sa walang kondisyong pagmamahal ng isang ama. Kinabukasan, dumating ako sa kumpanya ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Ang hangin ay malamig at ang sikat ng araw ay pumasok sa mga bintana, tumama sa mga tahimik na pasilyo. Hindi ito ordinaryong araw. Alam ko na kapag lumubog ang araw, nagbago na ang buhay ni Ramon magpakailanman. Naghanda ako ng tasa ng kape. Inamoy ko ng malalim ang aroma nito at umupo ako sa desk ko. Inilagay ko sa harap ko ang folder na may kontrata ng pagbenta na maingat na inayos ni Ate Yarn Carding. Sarado na ang lahat. Ang kulang na lang ay ang pag-upo ng mga bagong may-ari. Tiningnan ko ang orasan. 8:40. Sa loob ng 2 oras, opisyal nang tapos ang lahat. 9:10, bumukas ang pinto. Pumasok si Ramon, kasunod si Carla. Ang dalawa ay nakasuot ng maayos, na may seryosong mukha, pero may pagpipigil na emosyon sa kanilang mga mata. Magandang umaga, Papa, sabi ni Ramon, na may medyo pilit na tono. Gusto sana naming mag-usap ni Carla sa iyo, bago ang bahagya akong tumango, at sininyasan silang umupo. Umupo kayo, may sasabihin din ako sa inyo. Binuksan ni Ramon ang briefcase niya at kinuha ang isang file ng mga dokumento. Papa, pinag-isipan namin ng mabuti. Nagtrabaho ka na sa buong buhay mo at oras na para magpahinga ka. Kailangan ng kumpanya ng bagong hangin. Inihanda ko na ang lahat ng plano para maisagawa ang... Idinagdag ni Carla ng may boses na napakalambing, kaya nagmukhang peke. Gusto lang naming magpahinga ka at mag-enjoy sa pagtanda mo. Si Ramon na ang bahala sa lahat. Nanahimik ako, hinayaan silang magsalita. Ang boses ni Ramon ay puno ng tiwala, tila nagpipresenta siya ng isang proyekto sa isang partner at hindi sa taong nagbigay sa kanya ng buhay. Tiningnan ko ang anak ko at hindi ko na nakita ang bata na tumatakbo, hawak ang kamay ko sa parke, kundi isang lalaki na hinayaan ang ambisyon na takpan ang pagmamahal. Nang matapos sila, ngumiti ako. Magandang plano yan, sabi ko ng may kalmadong boses. Pero bago tayo mag-usap tungkol sa kinabukasan ng kumpanya, may maliit akong balita na ibabahagi. Kinuha ko ang isang makapal na sobre sa drawer at inilabas ito ng dahan-dahan sa mesa sa harap nila. Kailangan ninyong basahin ito ng mabuti. Sumimangot si Ramon at binuksan iyon. Pagkatapos ng ilang segundo, ang ekspresyon niya ay nagbago mula sa tiwala tungo sa ganap na kawalang paniniwala. Yumuko si Carla para tingnan yon at mahigpit na hinawakan ang gilid ng papel. Papa, ano to? Sumandal ako sa upuan ng may kalmadong tingin. Ito ang kontrata ng pagbenta ng kumpanya. Ang Muebles Fuerte ay hindi na sa akin at hindi na rin sa iyo. Kahapon, pinirmahan ko ang pagbenta ng lahat ng shares sa Grupo Soriano. Tila nagyelo ang hangin. Tiningnan ako ni Ramon nang nanlalaki ang mga mata, nauutal. Hindi mo pwedeng gawin yan. Pamanayan ng pamilya. Dahan-dahan akong tumango. Oo, pamanayan ng pamilya. Hanggat ginawa mo yan na isang chessboard para tanggalin ang sarili mong ama. Balak ninyo akong ideklarang hindi na karapat-dapat mamuno, di ba? Sayang, dahil ang isip na ito ay malinaw pa rin para ibenta ang lahat bago kayo kumilos. Tumayo si Carla, sinusubukang panatilihin ang kanyang sarili. Benito,
Maari ba tayong mag-usap ulit? Siguradong may hindi pagkakaunawaan lang. Pinutol ko siya ng may parehong kalmadong tono. Walang hindi pagkakaunawaan. Sa katunayan, padating na ang mga kinatawan ng kumpanyang bumili. Maaari kayong manatili para salubungin sila o umuwi para ayusin ang inyong buhay. Sa inyo ang pagpili. Kinuyom ni Ramon ang kanyang mga kamao, nanginginig sa galit. Sinira mo ang lahat dahil sa bugso ng galit. Tiningnan ko siya ng direkta sa mata at sumagot ng may kapanatagan. Hindi anak, hindi ko ginawa yan dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal sa sarili. Maaari ninyong kunin ang lahat ng mayroon ako maliban doon. Sa pasilyo, may narinig na hakbang. Sila si Atiber Carding at ang mga kinatawan ng Grupo Soriano. Narinig ko ang bawat hakbang nila, tila ang tiktak ng orasan na nagtatakda ng simula ng isang bagong panahon. Nanatiling petrified si Ramon at yumuko si Carla. Sumipsip ako sa malamig na kape ko. Nararamdaman ang pait na kumalat sa dila ko. Ang lasa ng katapusan, pero pati na rin ang lasa ng kalayaan. Gusto mong lumaki, Ramon? Mahina kong sabi, wala nang bakas ng galit. Ngayon matututo ka ng unang aral ng mga matatanda. Bawat aksyon ay may kahihinatnan. Ang pinto ng meeting room ay bumukas ng malawak. Pumasok ang tatlong lalaking nakasuot ng itim na suit na may seryoso pero mabait na mukha. Sa unahan ay isang lalaking mga may fantataong gulang, matangkad, na may matalas pero mainit na tingin. Lumapit siya at iniabot sa akin ang kamay niya. Ginoong Reyes, ako si G. Leo Soriano, isang karangalan na makilala kayo sa wakas ng personal. Tumayo ako at mahigpit na nakipagkamay. Ang karangalan ay akin, kalmado kong sagot. Sana ay mas umunlad pa ang kumpanya sa inyong pamamahala. Nagtinginan sina Ramon at Carla, hindi makapaniwala sa narinig. Ang tingin ni Ramon ay tumalon mula sa akin patungo sa grupo ng mga bagong dating, tila naghahanap ng lamat sa bangungot na yon. Kayo po ang... Nauutal na sabi ni Ramon. Oo, sagot ko. Sila ang bumili ng Muebles Fuerte. Simula ngayon, sila na ang mga bagong may-ari ng lugar na ito. Isang mabigat na katahimikan ang namayani sa silid. Sinubukan ni Carla na pilitin ang isang ngiti, pero nanginginig ang kanyang mga labi. Benito, siguradong maaari pa itong i-renegotiate, di ba? Maaari tayong magkasundo. Mahina akong umiling. Hindi, Carla. Ang kontrata ay pinirmahan. Inilapag ni G. Soriano ang briefcase niya sa mesa at humarap kay Ramon nang may magalang na ngiti. Sa palagay ko, ikaw si Ramon Reyes. Marami na akong narinig tungkol sa iyo. Ang ama mo ay isang lalaking may pambihirang pananaw. Sinubukan ni Ramon na tumayo, pero nagkabasag-basag ang boses niya. Oo, pero ako pa rin ang direktor dito. Tumingin sa akin si G. Soriano at saka sumagot ng mahina. Natatakot ako na hindi. Sa pagbabago ng pagmamay-ari, ang buong nagpos siya. Gayunpaman, kung gusto mong magpatuloy sa pagtatrabaho sa amin, maaari naming ikonsidera ang isang angkop na posisyon para sa iyo. Ang linyang iyon ay isang direktang saksak sa pride ni Ramon. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga kamao, namumula ang mga mata. Inaalok mo akong maging empleyado sa sarili kong kumpanya? Pinanatili ni G. Soriano ang kanyang kalmadong tono. Hindi. Inaalok lang kita ng pagkakataon na magtrabaho sa isang negosyo na nag-ambag ka. Siyempre, sa iyo ang desisyon. Pinanood ko ang anak ko. Ang galit ay nag-aapoy sa kanya, pero sa likod ng tingin na iyon, nakita ko ang takot, pagkawala at isang bakas ng pagsisisi na hindi pa niya kayang kilalanin. Hinawakan ni Carla ang kamay niya. Sinusubukang paupuin siya, pero marahas siyang bumitaw. Papa! Sigaw niya, nabasag ang boses. Anong ginawa mo? Sinira mo ang kinabukasan ng buong pamilya dahil sa puro pride. Hindi ako sumagot, tiningnan ko lang siya ng tahimik. Hindi mo naiintindihan, Ramon, hindi ko sinira ang anuman. Binalik ko lang ang kinuha ninyo, ang respeto. Sinuntok ni Carla ang mesa gamit ang kamay niya at sumigaw. Gusto mo kaming iwan sa pagkalugi? Bahagya akong ngumiti. Hindi. Gusto ko lang kayong matuto na magsimula mula sa wala. Tulad ng ginawa ko noon, nang walang laman ang mga kamay at may kaunting dignidad.
Yumuko si Ramon, nanginginig habang gumagalaw ang mga labi niya nang walang tunog. Nakita ko kung paano bumagsak ang unang luha mula sa kanyang mga mata, gumulong sa kanyang pisngi at nawala. Ang eksena ay masakit sa dibdib ko, pero hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa habag. Ang amang nasa akin ay gustong yakapin siya, pero ang lalaking ako ay alam na minsan, kailangan mong hayaang bumagsak ang isang tao para matuto siyang itaas ang kanyang ulo. Nagpaalam sa akin si G. Soriano at umalis sa silid kasama ang kanyang legal team. Iniwan kaming nag-iisa sa katahimikan. Tiningnan ko si Ramon at nang may malalim na boses, sinabi ko, "Anak, hindi ito ang panalo ko, ito ay isang aral para sa iyo. Sa buhay, walang taong nawawala ng lahat ng totoo, maliban na lang kung nawala niya ang kanyang sarili." Tumayo ako, kinuha ang isang papel na nahulog sa mesa, ang lumang litrato naming dalawa sa harap ng unang tindahan. Iniwan ko iyon sa harap ni Ramon at lumabas sa silid. Sa likod ko, narinig ko ang kanyang pag-iyak na humalo sa tunog ng ulan na nagsisimulang bumagsak sa labas. Ang tunog ng isang kabanata na katatapos lang. Nang hapong iyon, bumuhos ang ulan. Biglang dumating ang ulan nang may lakas, tila gusto ng langit na hugasan ang lahat ng natitira sa mahaba at magulong araw na iyon. Tumayo ako sa tabi ng bintana sa pangalawang palapag. Pinapanood kung paano tumatama ang mga patak sa courtyard. Tinutunaw ang mga marka ng mga gulong ng BMW na katatapos lang imaneho ni Ramon nang umalis. Sa isang iglap, naramdaman ko na tila ang buong kumpanya ay huminga ng huling hininga ng isang panahon, ang panahon ko. Naglakad ako ng dahan-dahan sa pasilyo, dumaan sa mga opisina na hinto ko tuwing umaga, kung saan ako tumawa, sumigaw, at nagturo sa mga tao na magtrabaho ng may katapatan. Ang bawat pader, bawat pinto ay tila bumubulong ng paalam sa akin. Nang bumaba ako sa warehouse, ang matinding amoy ng kahoy na basa ay bumalot sa akin. Doon, huminto ako sa harap ng isang lumang work table. Ang una na itinayo ko gamit ang sarili kong mga kamay. Ang ibabaw nito ay may gas-gas, pero ang mga marka ng lagari ay nakikita pa rin. Dahan-dahan kong hinaplos ang ibabaw nito. Nararamdaman na tila hinahawakan ko ang isang bahagi ng sarili kong balat. Ang mga alaala ay bumaha sa akin. Ang mga gabi ng pagpupuyat, ang mga pagkakataon na dinadala sa akin ni Esther ang hapunan, ang maliit na si Ramon na nakaupo sa tabi ko, tumatawa ng malakas sa tuwing nagkukunwari akong may splinter. Bumulong ako. Nawala sa akin ang kumpanya, pero ang kaluluwa nito ay narito pa rin sa bawat hibla ng kahoy na ito. Dumating si Gino. Lumapit siya ng may halo ng pagkagulat at habag sa kanyang tingin. "Pero nagsisisi ka ba?" Tumingin ako sa bintana patungo sa kalsada na nababalutan ng puting ulan. "Hindi. Nagsisisi lang ako na hindi ko ginawa ito ng mas maaga. Pagsisisi, marahil, na hindi ko na ituro kay Ramon na may mga bagay na kapag nawala, hindi na mabibili ulit. Tulad ng tiwala o pagmamahal ng isang ama." Nanahimik si Gino, kinuha ang kanyang lumang lighter sa bulsa, sinindihan at pinatay iyon. "Nagtatrabaho ako sa iyo sa loob ng 15 na taon, Benito. Hindi ko kailanman narinig na nagsalita ka ng hindi pinag-isipan. Pero ngayon, sa pagkakita ko sa iyo ng ganito, napagtanto ko ang isang bagay. Sa unang pagkakataon, hindi ka na ang boss, kundi isang malayang tao." Bahagya akong ngumiti. "Marahil yun, Gino. Ang buong buhay ko ay inilaan ko sa paglikha, pag-iingat at pagprotekta. Ngayon, natututo akong bumitaw." Nanatili kaming magkasama ng ilang sandali, walang sinasabing anuman. Ang ulan ay bumabagsak ng tuloy-tuloy na ritmo, binubura ang lahat ng tunog ng mundo. Nang umalis si Gino, tiningnan ko ulit ang paggawaan sa huling pagkakataon. May mga patak ng tubig na pumapasok sa bubong at bumabagsak sa semento, bumubuo ng isang maliit na batis na dumulas patungo sa labasan. Naisip ko na marahil, ang mga tao ay tulad ng ulan. Kailangan nilang bumagsak, matunaw, para mahanap ang sarili nilang landas. Umalis ako sa kumpanya nang hindi lumingon. Sa ilalim ng kulay abo na ulan,
Naramdaman kong napakagaan ang mga balikat ko. Nawala sa akin ang lahat ng maaaring sukatin sa pera, pero sa halip, nakahanap ako ng isang bagay na hindi ko kailanman nakamit sa buong buhay ko, ang kapayapaan. Kinabukasan, bumalik ako sa kumpanya sa huling pagkakataon para kunin ang mga personal na gamit ko. Kakaibang tahimik ang opisina. Ang mga pader na dati ay puno ng mga parangal at litrato ng pamilya, ngayon ay hubad na. Nagpapakita lang ng mga marka ng pako. Isinilid ko ang bawat bagay sa isang carton box. Ilang kuwaderno, isang lumang fountain pen. Ang orasan na regalo sa akin ni Esther noong ika-10 anibersaryo ng paggawaan. Ang bawat bagay ay isang piraso ng buhay ko. At habang napupuno ang kahon, naramdaman ko na tila inimpake ko ang buong kabataan ko sa isang maliit na espasyo. May mahinang katok na tumunog sa pinto. Lumingon ako at nakita ko si Sofia. Basang-basa siya sa ulan, yakap-yakap ang kanyang manipis na jacket na may namumulang mga mata. "Lolo," tawag niya ng may nanginginig na boses. "Sinabi na sa akin ni Papa, totoo bang ibinenta mo ang kumpanya?" Ngumiti ako ng malungkot at tumango. "Oo, ibinenta ko." Umiling si Sofia at bumagsak ang luha mula sa kanyang mga mata. "Sabi ni Papa, baliw ka raw na sinira mo ang pamilya dahil sa pride, pero ako, hindi ako naniniwala sa kanya. Alam kong ginawa mo yan para sa isang mas mahalagang bagay." Lumapit ako at inilagay ang kamay ko sa balikat niya. "Anak, minsan kailangan nating mga matatanda na gumawa ng mga bagay na hindi agad naiintindihan ng iba, pero hindi ako baliw at hindi ko sinira ang anuman. Nagdesisyon lang ako na panatilihin ang bahagi ko na hindi ako handang mawala." Tumingala si Sofia at tiningnan ako ng direkta sa kanyang malinaw na mga mata. "Ang dignidad, di ba, Lolo?" Bahagya akong tumango. "Oo, at pati na rin ang kaunting pagmamahal na natitira sa akin. Alam mo ba, minsan, kahit ang pagmamahal ay dapat may limitasyon, o kundi nagiging isang kahihiyan yan." Niyakap niya ako ng mahigpit. Naramdaman ko kung paano nanginginig ang kanyang mga balikat at ang amoy ng shampoo ng kanyang basang buhok, ang parehong ginagamit ni Esther, ay bumalot sa akin. Hinaplos ko ang buhok niya nang may buhol sa lalamunan. "Sofia, hindi ko alam kung anong mangyayari sa kinabukasan. Baka kamuhian ako ng papa mo magpakailanman. Baka masira ang pamilyang ito. Pero gusto kong tandaan mo na hinding-hindi ko hihilingin sa iyo na pumili ng panig. Kailangan mo lang panatilihin ang iyong kabutihan kahit magbago ang mundo sa paligid mo." Hinawakan ni Sofia ang kamay ko at tumango. "Lolo, natatakot lang ako na baka hindi na tayo pamilya." Ang mga salita niya ay tumama sa puso ko. Yumuko ako at tiningnan siya ng malalim sa mga mata. "Anak, ang totoong pamilya ay wala sa apat na pader o sa mga ari-arian. Nandito yan." Inilagay ko ang kamay ko sa dibdib niya, sa lugar kung saan marunong ka pa ring magmahal at magtiwala. Habang mahal mo ako, habang naaalala mo ang itinuro sa iyo ni Lola Esther, mananatili tayong pamilya. Umiyak siya, isinubsob ang ulo niya sa balikat ko. Hinayaan ko ang mga luha niya na magbasa sa polo shirt ko, nararamdaman ang halo ng sakit at init. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na malapit si Esther, nakangiti habang pinapanood kami. Nang kumalma si Sofia, binigyan niya ako ng isang lumang litrato. Si Esther, si Ramon noong bata pa, at ako na nakapost sa harap ng unang paggawaan. "Sa iyo na yan," sabi ko. "Para maalala mo na ang lugar na ito ay ipinanganak mula sa pagmamahal, hindi mula sa ambisyon." Niyakap niya ang litrato at bahagyang tumango. Ipinapangako kong hindi ko hahayaang kalimutan yan ng sino man. Nang umalis siya, sinundan ko siya ng tingin sa bintana. Ang kanyang maliit na figura ay unti-unting nawala sa ilalim ng ambon. Pero sa puso ko, ang liwanag na iniradyate niya ay kumalat tila ang unang sinag ng araw pagkatapos ng isang unos. Alam ko na kahit isara ni Ramon ang pinto ng kanyang puso magpakailanman, at least sa dugo namin, may natitira pa ring taong nakaiintindi na ang pagmamahal at kabutihan ay mayroon pa ring lugar sa mundo. Ang araw na opisyal kong iniwan ang kumpanya, kakaibang maliwanag ang langit. Wala nang tawag sa telepono, walang katapusang meeting, at walang mga mapanuring tingin ng iba.
Nagmaneho ako sa kalsada na may puno na dinaanan ko sa loob ng dekada. Umaalis sa industrial zone nang may gaan ng taong tinanggalan ng bigat na 1,000 kilos. Nang hapong iyon, tinawagan ako ni Attorney Carding para ibigay ang balita. Kumpleto na ang lahat ng bahagya, akong sumagot, "Salamat kaibigan. Ngayon sa wakas makakahinga na ako." Hindi ko plinanong magretiro magpakailanman. Gusto ko lang mabuhay sa huling mga taon ng buhay ko bilang isang malayang tao, nang walang mga kadena ng trabaho o mga inaasahan. Kinontak ko si Elena, ang real estate agent na inirekomenda sa akin ni Attorney Carding. Dinala niya ako para tingnan ang isang bahay sa labas, 2 palapag, puting pader, isang maliit na hardin sa likod, at isang beranda na kahoy na may tanawin ng mga bundok. Sa pagpasok ko, narinig ko ang huni ng mga ibon at naramdaman ko ang amoy ng lupa na basa. Ang amoy ng totoong buhay. "May kakaiba ba sa bahay na ito?" tanong sa akin ni Elena. Ngumiti ako. "Oo, tahimik ito, at hindi ito nagpapaalala sa akin ng nakaraan. Binili ko ang bahay ng araw ring iyon nang hindi tumatawad. Sa gabi, sa pagbubukas ko ng bintana, pumasok ang isang malamig na simoy ng hangin sa silid. Naghanda ako ng tasa ng kape at umupo ako para pakinggan ang bulong ng mga dahon. Ginugol ko ang buong buhay ko sa pagtiyak ng kapayapaan ng iba. Pero ito ang unang beses na nabuhay ako para hanapin ang sarili kong kapayapaan. Sa unang araw ng paglipat, dumating si Sofia para tulungan ako. Tumakbo siya sa buong hardin, sumisigaw sa saya nang makita ang isang puno ng lemon na punong-puno ng bunga. "Lolo, ang ganda ng lugar na to. Tutulungan kitang magtanim pa ng bulaklak, ha?" Tumango ako ng bahagya, nakangiti. "Maaari mong gawin ang kahit anong gusto mo, hanggat ang lugar na ito ay puno ng tawanan." Tiningnan niya ako ng may nagniningning na mga mata at sinabi ng mahina, "Ngayon, mayroon ka ng totoong tahanan, hindi isang opisina." Nang gabing iyon, umupo kaming magkasama sa beranda, nakikinig sa hangin na humihip sa bubong. Nagkwento si Sofia sa akin ng mga bagay tungkol sa eskwela at tahimik lang akong nakikinig. Ang tawa niya ay umalingaw-ngaw sa gabi, kasing linaw ng musika na gustong-gusto ni Esther, at napagtanto ko. Marahil ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa mga numero, kundi sa mga simpleng sandali tulad nito, kung saan maaari kang tumingin sa isang tao at maramdaman na hindi nasayang ang buhay mo. Isang linggo pagkatapos, nakatanggap ako ng di inaasahang tawag mula sa Grupo Soriano. Sa kabilang linya, nakilala ko ang boses ni G. Soriano. "Ginoong Reyes, gusto ka sana naming imbitahan para mag-lunch. May mahalaga kaming imumungkahi sa iyo." Nagkita kami sa isang maliit na restaurant sa sentro. Tiningnan ako ni G. Soriano ng may respeto. Ni-review namin ang buong kasaysayan ng kumpanya. Ang paraan ng pagtayo mo sa brand na ito ay kahanga-hanga. May tumawa ako. "Hindi ka ba nag-aalala na masyado na akong matanda?" Umiling si G. Soriano. "Hindi. Kailangan namin ang iyong karunungan, hindi ang iyong kabataan. Naiintindihan mo ang puso ng tao at iyan ay isang bagay na kulang sa anumang korporasyon." Pinag-isipan ko sandali at tumango. "Tutulungan ko kayo pero may isang kondisyon. Tratuhin ninyo ang mga empleyado ng may katarungan. Sila ang totoong kaluluwa ng kumpanya, hindi ang mga ngumiti." Si G. Soriano. "Deal, Ginoo." Nang hapong iyon, binisita ko ang lumang headquarters sa unang pagkakataon mula nang umalis ako. Ang bagong signage, Grupo Soriano, ay nakasabit na makinang at kumikinang. Marami sa mga lumang empleyado ang naroon pa rin. Tumakbo sila para batiin ako ng may halo ng saya at nostalgia sa kanilang mga tingin. Naglakad ako sa pasilyo na minsan ay naging battlefield ng mga ambisyon at ngayon ay nagpapaalala lang sa akin ng hininga ng nakaraan. Sa opisina, sinalubong ako ni Gino ng mahigpit na yakap. "Bumalik ka," ngumiti ako. "Hindi tuluyan. Pumunta lang ako para tiyakin na pinananatili ng lugar na ito ang kaluluwa nito." Nang papaalis na ako, tinawag ako ni G. Soriano mula sa pinto. Iniisip naming magbigay ng huminto ako ng may buhol ng emosyon sa lalamunan. Sa tingin ko, mahina akong sabi, ngumingiti si Esther. Nang gabing iyon, pabalik sa bago kong bahay, umupo ako sa beranda para pagmasdan kung paano kinulayan ng paglubog ng araw ang langit ng orange.
nagpadala sa akin si Sofia ng message. Lolo, sinabi sa akin na ipinangalan sa lola ang isang sumagot lang ako. Hindi, ang lolo ang proud sa iyo. Nang gabing iyon, kinuha ko ang papel at ang luma kong fountain pen at inilagay sa mesa. Marami na akong nasulat na kontrata at sulat sa buhay ko. Pero sa pagkakataong ito, sumulat ako para sa sarili ko. Ngayon, nag-71 taong gulang na ako. Nagmahal ako, nawalan at nagpatawad. Minsan, inakala ko na ang karera ko ang patunay ng aking halaga. Pero napagtanto ko na ang totoong halaga ay nasa kung paano tayo nagmamahal at minamahal. Ibinenta ko ang kumpanya hindi para maghiganti, kundi para pangalagaan ang kaluluwa ng pamilyang ito. Isang bagay na hindi mabibili ng pera. Kung balang araw ay mabasa ni Ramon ang sulat na ito, sana ay maintindihan niya na wala akong galit. Nais ko lang na matutunan niya na ang kapangyarihan na walang habag ay isa lang walang laman na balat. At sa iyo, Sofia, mahal kong apo, kung mabasa mo to, tandaan mo na ang pagmamahal ay laging mas malakas kaysa sa galit. Ikaw ang pinakamagandang bahagi na natitira sa pamilyang ito. Mabuhay ka nang may pusong iniregalo mo sa iyong lolo. Binitawan ko ang pluma, tinupi ang sulat, isinilid sa isang sobre at inilagay sa tabi ng lumang litrato, si Esther, si Ramon at ako sa isang panahon na masaya kami. Lumabas ako sa beranda at tumingin sa langit. Ang isang mahinang simoy ng hangin sa gabi ay nagdala ng amoy ng lupa na basa at sampagita. Sa kalawakan, ang mga bituin ay nagniningning tila mga mata ni Esther na pinapanood ako. Bumulong ako. Nakikita mo, Esther? Sa wakas, natuto akong mabuhay, hindi para maging ang may-ari ng lahat, kundi para maging mapayapa. Sa bulong ng hangin, tila narinig ko ang kanyang sagot, kasing lambing ng isang buntong hininga. Nandito pa rin ako, Benito. Isinara ko ang mga mata ko at ngumiti. Sa loob ng maliit na bahay, nakabukas pa rin ang ilaw. Sa labas, isang bagong bukang liwayway ang nagsisimulang sumikat. At alam ko na kahit ang buhay ko ay umabot na sa dulo ng kalsada, sa puso ko, isang bagong kabanata ang nagsisimulang totoo.